Attorney Ferdy Topacio. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umaga pong muli. Ngayon po ang ating petsa ay 28. Ang ating araw ay Miyerkules. At ang ating oras ay alas 11:04 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na macho pa nga, Topacio. Ngayon po ay bumabati sa inyo ng mga buhay po kayo lahat ng ugat sa inyong katawan. At syempre, laging kasama si Miss Juvie de Guzman. Attorney, na-miss ka namin kahapon Muntik ka na akong umabot. Grabe, kaya no? lang medyo nagtagal po yung hearing ko Opo, Muntik ka na, kaya lang alanganin ang dating ko. 11:10, bigla ako sisingit dito. Hindi naman tayo katulad ni speaker na mahilig sa singit. Sa GAA! Sa GAA! Oo, pero eto na. Ano Nga, natatawa ako di ba? Sabi ng isang kongresista, ewan ko kung si Congressman Suarez o si Ante Claire. Oo. Si Ante Claire. Na ang dahil daw may 100 mga kongresista na nanalo na pumirma sa impeachment ni Sara Duterte ay gusto ng mga tao na ma-impeach. Ngayon, meron din nagsasabi na agree daw ang karamihan ng mga tao, di ba? 56% minilabas silang Chuba Chenes Chuchu na survey. Na ano yun? Marcos Youth daw yung nag-survey. Sila lang siguro yun. Kung 56%. Kasi lumabas tama ano yan? Totoong survey yan. Pulse Asia. Ayun. Reputable. Credible yan. Kasi ang napaka-ipokrito nitong mga nasa gobyerno, kapag ang Pulse Asia ay pabor sa kanila, tama daw. Pag hindi, false Asia daw. Ako, kay pabor sa atin, kay mali. Ang Pulse Asia, natatandaan mo. Credible talaga. Ma'am Jubes, noong start ng campaign na mukhang 10 yata o 8. 8 hanggang 10 na mga kandidato ng alyansa ang mukhang mananalo. Di ba sabi natin, reliable yan. Ganyan talaga kasi, syempre, yung name recall, may advantage na. Yung mga iba dyan, mga re-electionists, yung iba, returning. Ibig sabihin na wala ng 3 taon pero pabalik ngayon, katulad ni Ping Lacson at si Tito Soto na sa alyansa, ay talagang mananalo yan. Tama yan. Sa alyansa plus yung resources ng gobyerno. Bigla nag-iba ang ihip ng hangin. Di ba? Noong kapwitan ang ginawa ng administrasyon, pina-impeach si Sara Duterte, inaresto si Pangulong Duterte. Ayun, nag-iba yung ihip ng hangin at very accurate na predict na talagang mananalo si Congressman Dan Marcoleta. Lalaglag yung iba. Ayan, tama naman. Ito ang latest talaga. As of 27. Kahapon lang ito, nalathala. Na mahigit sa kalahati ng mga Pilipino ay ayaw. Sabi nila, ayaw. Parang bata yun. Ayaw. Parang pati yata po rin sumali rin Oo. Sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa Hague sa Netherlands. Yan, oo. Nangyari, i-message natin to. Ay nagtitiwala pa rin kay Pangulong Duterte. Oo. Si Pangulong Marcos, ang nagtitiwala lang sa kanya ay halos kalahati lamang. 32%. Ibig sabihin, 6 sa
Ayan. 10 tao lama ay nagtitiwala kay Pangulong Duterte. Samantalang 3 lamang sa 10 ang nagtitiwala kay Pangulong Marcos. Kalahati, grabe. So mabigat talaga. At halos kalahati, 42% ang nagsasabing wala silang tiwala kay Pangulong Marcos. Diba? Kahiya-hiya ito. OMG. Yung like father, like daughter naman, pagdating kay Vice Presidente Sara Duterte, 50% ang nagsasabing may tiwala sila. So, divided Up to ang now. mga tao dito sa survey na ito. So, yun po ang resulta. So, yung sinasabi nilang sang-ayon daw ang karamihan ng mga tao sa ginawa kay Pangulong Duterte dahil may mga anti-Duterte daw na nare-elect. Iba pong dynamics kasi, katulad ng sinabi ko, while the office of representative or member of the House of Representatives is a national office, ang voter base niyan ay lokal. Distrito lamang. Iba po ang dynamics pagdating dyan. So yan po. At least, attorney, hindi galing sa'yo yan. Hindi, yun ang importante. never naman akong nagsasalita ng opinion ko. Unless, sasabihin ko, ito opinion ko. Pero yung mga datos, akin po yan. Galing sa hindi po tayo gumagamit ng mga datos na hindi confirm. Baka may anti-clear tayo eh. Mahirap na, oo. Diba? Ito, trust rating. Yun lang. At 63%, can you imagine, sa lahat ng sinabi nilang paninira kay Pangulong Duterte, ay 63% pa rin ang may tiwala sa kanya. Okay. Yan. So, dapat pong isiping mabuti ng ating pamahalaan yung ginagawa nilang mga pangingidnap-ngidnap dyan, ha? Ang balita namin, kinikidnap din nila si Congressman Teves mula sa Dili, sa Timor-Leste. Sa kabila ng desisyon ng hukuman ng Timor-Leste na hindi siya pwedeng i-extradite sapagkat pag dinala siya rito sa Pilipinas ay maaring mailagay, malaki ang posibilidad na mailagay sa panganib ang kanyang buhay o siya ay mapasailalim sa pagpapahirap or torture o kaya siya ay maisagawa sa kanya ang mga proceedings na ito ay makakadulot ng injustice o kawalan ng hustisya para sa kanya. Yan. Magagawa ba nila yun, attorney, na nasa labas ng bansa? Ay, alam mo, anything is possible here eh. Pwede sila mag-collude sa mga executive officials ng Timor-Leste. Marami. Kasi, alam nyo, yung mga ginagawa nilang yan, yung ginawa kay Pangulong Duterte, yung ginagawa kay Congressman Teves, smoke screen yan. Yan ay ginagawa nilang pantakip sa kanilang mga kapwitan. Yung mga kapalpakang ginagawa nila. Ano yung ginagawa ng mga kapwitan ng ating pamahalaan? Kita mo ha, eto, maghinala ka. Unang-una, itong ating administrasyon ngayon, walang naipatayo ni isang major infrastructure project yan. Sa kabila ng diniskas natin noong Lunes na 90% na ng budget. Yung budget, di ba? French na yung budget. Yung budget ng Pilipinas ay nai-release na. At tingin ko'y ginamit sa eleksyon ng mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon yung pera. Ex-AKAP, yung mga sinasabi ni Mayor Magalong na mga cat's eye na bilyon-bilyon ang kickback, yung mga netting, refrapping, revetment, levy, chu-chu-chu-chu, yung mga ganon, ano? Sino responsible dun sa budget na yun? Yung mga may local officials, may congressmen, depende. Yan ay dumadaan sa DPWH. Kaya di ba, nireklamo sa Korte Suprema. Kaya nga meron tayong pending case sa Korte Suprema na ayon sa ating saligang batas, ang pinakamalaki dapat na budget ay edukasyon. Yes, Ngunit, that's true. ang pinakamalaki ngayon
Department of Public Works and Highways. Bakit? Nandun yung mga soft projects, nandun yung mga refrapping. May naipatayo bang highway na elevated itong administrasyon na to? Wala. May napatayo pang bagong airport. Wala. Hindi tulad ng panahon ni Pangulong Duterte. Eto ang kingkoy. Ngayong alam nila na kumbaga sa basketball ay last 2 minutes kasi patapos na ang administrasyon. Eto, patapos na ang termino sa pwestong Pangulo ni Pangulong Marcos. Anong ginagawa ng DPWH na may pinakamalaking budget to the detriment of both education and health? Tinanggalan ng budget ang health, ang PhilHealth, tinanggalan ng budget ang DepEd, pati military tinanggalan. Anong ginagawa? Eto Bibwisiti na naman tayo nitong administrasyon na ito. Talagang mga tirada nitong administrasyon humahanap talaga ng kaaway Sa kabila ng sinasabi nung pahayag ni Pangulong Marcos na ang gusto niya ay sa last half ng kanyang administrasyon ay mga kakampi, gusto daw niya allies, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng kaaway. Opo, sinabi niya yan. Aawayin ka talaga ng mamamayan. Bakit? Yung mga bata mo, DPWH, walang mapaglagyan ng pera. Ang gusto nila, sisimentohan yung EDSA at lalagyan ng asfalto. Ngunit, mapapansin mo, yung existing na EDSA lang ang gagawin. Hindi naman masyadong malaki ang sira ng EDSA. May mga lugar na bako-bako, nararamdaman natin, mga kengkoy, Pero hindi naman ganon para 8.6 billion ba? 8.9. Hindi ko masyadong magunita. Basta mga ganon. Ang gagamitin para ayusin yung EDSA. Hindi nila naisip yung traffic na idudulot. At saka, natatawa ko. Bakit itong last half lang ng administrasyon? Ako, duda ko dyan hindi ba naghahabol itong mga ito? Ng kita? Lalo't alam natin, yung mga contractors dyan, tubong lugaw yan. At ang mga contractors, karamihan, nasa House of Representatives. At ang House of Representatives na nagsabing pinakamalaking budget ang DPWH. Ayos. Di ba? Bibwisitin mo yung mga tao. Yan ba'y pinag-isipang mabuti? Kung paano. Bago ngayon, bukod sa color coding ay meron pang odd-even na scheme sa EDSA. Nasyak ako doon. Ngayon, eto pa hindi doon to pinag-aralan Opo. Pati yung San Juanico, gusto ring pagkakitahan. Ngayon gagawin yung San Juanico. Hindi nila na-realize at nagre-reklamo ngayon yung mga dumadaang mga kalakal sa San Juanico. Mga produktong petrolyo. Opo. Yung mga agricultural products ay nabubulok. Nagmamahalang gasolina doon sa lugar ng San Juanico sa Visayas dahil pinagbawalan nilang dumaan. Bakit hindi nila napag-isipan yun? Bakit ngayon lang? Yun ang mga tirada Anyway, iiwanan na po natin yan sapagkat dumating na po ang ating special guest sa araw na ito. I-set up lang natin. Nananawagan ako doon sa mga nanabotahe kanina rito. Biro lang po Biro lang. Na-confirm na natin na hindi mga galing sa office of the speaker itong mga ito. Alam nyo, ito po, isa pang sinasabi ng pamahalang ito ayaw nila ng kaaway. Bakit? Mahigit 2 milyong Pilipinong inaway nila. Anong sinasabi ko? Yung mga bumoto sa Duterte Youth. Second highest number of votes sa party list. Isususpend mo ang proklamasyon at para bigyan pong linaw itong issue na ito ay narito po sa ating studio mismo, live na live! Ang gwapong-gwapo! Buhay na buhay siya ay buhay na buhay at lahat ng ugat sa kanyang katawan. Walang iba po kundi ang dating chairman ng National Youth Commission at ang nagtatag at pinuno ng Duterte Youth Party List. Walang iba kundi si Chairman
Ronald Cardema. Yahoy! Good morning, Chairman. Magandang And welcome araw po. to Yes, Yes, Yo Topacio. Yes. Kasama po natin si Miss Jubes. Hello po, Yan. Juvie de Guzman po. Yan. Morning po, Ma'am Juvie and Boss Ferdy. Oo. Ay, Kong, parang ang tagal na natin din nagkita, no? Opo, tagal Ayan, na lang. ganun ka pa rin. Doon pa sa lumang studio natin luma na pa po. Kapanayam. Opo, opo. Nung nakaraan si Opo. si Chairman Cardema. Ayan. At Chairman, unang tanong po namin sa inyo, ano na pong latest doon sa inihain yung petisyon sa Korte Suprema upang ituloy na po ng COMELEC ang pagproklama sa tatlong naging qualified nominees ng Duterte Youth? So, last week po tayo ay nag-file ng petition para sa TRO. Bakit po? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion si COMELEC. Bakit po ganon? Marami tayong kasamahang party list na merong kaso, hindi naman sila na-suspend. Ang dami. Opo. Yung ibang party list po doon, katulad ng Kabataan Party List and Gabriela, ang nagkaso pa sa kanila, Government of the Republic of the Philippines. Yes, alam natin yan. Kasama tayo dyan. Opo. Pero hindi naman sila na-suspend. So, sa ating pong palagay, talagang tinitira po tayo ng COMELEC. And alam nyo, talagang gusto kong kasuhan rin tong mga taga-COMELEC. Dahil talagang meron silang grave abuse of discretion po dito. Talagang dinedelay nila ang kagustuhan ng 2 milyong Pilipino na makitang maproklama ang kanilang mga kinatawan sa Kongreso po. Opo. Naunawaan ko po na yung kasama natin last week doon sa forum, si Attorney Harold Respicio ay naghain na rin. Yes At po, sana sir. mag-guest natin si Attorney Harold dito para Oh, mabigyang... akala ko nga, magkapatid sila, magkamukha sila halos no? Oo naman. Pareho Hindi. yung mga takbo ng nila, silakbo na Hindi. kanilang damdamin. Ganyan talaga Halos ang pare- mga makikisig at Ayan. nakipaglaban para sa interes ng bayan. Alam mo, meron akong... meron akong isang magandang estadistika na na-confirm po natin kaya dapat magdadalawang isip itong COMELEC. Alam nyo, meron tayong yung tinatawag na local absentee voting. Ang karamihan po ditong absentee voting na ito, kasi mga nakadestino sa iba-ibang lugar Opo. na hindi naman doon sila nakarehistro bilang mga botante, galing sa hukbong sandatahan ng Pilipinas at sa pambansang pulisya, Armed Forces at Philippine National Police. Meron din pong mga 5,000 miyembro ng media na naka-assign, siyempre, Opo. kino-cover yung eleksyon at mga empleyado ng gobyerno. Alam nyo, ito magugulat ka sa hanay ng mga pulis at militar. Ito ang mga top 12 na nanalo sa eleksyon. Bongo, number 1. Pababa Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc, Raul Ambino, Vic Rodriguez, J.V. Hinlo, Philip Salvador, Alier Querubin, Gringo Honasan, Colonel Bosita. Ayun. Okay. Ano ang number 1 na party list? Duterte Youth. Sa hanay, Sa hanay ng nila. mga pulis Opo. at ng mga militar. Kaya, Chairman George Garcia, ikilabutan ka naman sa ginagawa mo. Anong gusto mo galitin? Ang 2 milyong Pilipino na kasama ang ating mga kapulisan at ang ating mga sundalo. You're courting disaster, boss. Palagay ko mag-isip-isip ka dyan sa ginagawa mong yan at listen to the will of the people. Mako-confirm nyo ito, di ba? Sapagkat pwede nyo ba ikwento yung kung saan yung 2 pang nominees ang galing ng Duterte Youth? Yes po, sa kauna-unahang pagkakataon ng ating pong nominees mula sa Duterte Youth Party List, isa po galing Philippine Military Academy, isa po galing Philippine National Police Academy. So kaklase po nila ang mga tenyente ng Army, Air Force, Navy. Ano po mga pangalan nitong mga dapat nang maupo dyan sa House of Representatives para meron namang mga matitino at mga tatapang na mga tao dyan? Yes po, si Congressman Berlin Lingwa po ng Philippine National Police Academy and si Congressman Ron Bawalan ng Philippine Military Academy. Ang ating nga po masabi, kung dati po kalating dekada tayo nakikipag-away sa mga makakaliwang grupo, Yun. talagang nakikipagdebate tayo, paano pa ngayon? Tatlo na tayo at galing pang sa hanay ng PMA at PNPA ang ating mga kongresista. Talagang aasahan ninyo na kung meron makikipaglaban dyan para sa bansa, para sa mga OFWs, mga pulis at sundalo at mamamayang Pilipino, ito po ang inyong Duterte Youth Party List na ibinoto.
Opo, wag po kayong aalis, Chairman. Kami po ay magbe-break lamang at mag-Jim Paredes, yung best friend nyo. Opo. At explain namin sa inyo kung ano yung Jim Paredes. Alam nyo na ba yun? Mamaya explain namin. At magbabalik po ang Yes, Yo, Topacio. Mga komersyante po sa amin. Ayan, Chairman, ako naman nalulungkot sa sitwasyon ngayon. Pero bagamat ginagawa naman ng ating COMELEC yung kanyang kakayahan, Hindi pero nga, syempre, marami ho siyang, sabi ng iba, marami naman nung dumidikta sa atin. Pero alam mo, ang sabi ng iba, masarap ang patis. Ang sabi ko naman, depende sa patis. Hindi. Siguro po manawagan na lang po tayo sa tamang pamamaraan dahil alam niyo naman ho, dito ho kasi sa ere, ang masasabi po natin, wala na bawian. Sige po. Yes po, tayo po, syempre, Kayo po uli, sige. Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. At alam nyo, sa halos kalahating dekada, tayo ang nakikipaglaban mula sa gobyerno papunta sa mga makakaliwang grupo. Ayaw nating ma-recruit ang inyong mga anak, apo, at mga kabataang Pilipino papunta sa hanay ng NPA. Kaya po ang inyong Duterte Youth Party List, kaisa-isang nagpapanukala ng anti-CPP-NPA bill sa Kongreso. At ito po, kaisa-isa pong party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng rapist, kidnapper, drug trafficker, teroristang NPA at mga kurakot plunderer sa gobyerno. Ganyan po ang ating paninindigan sa Kongreso. At ngayon po, magiging 3 tayo. Merong galing Philippine Military Academy, kaklase ng mga tenyente ng Army, Air Force, Navy. At meron po tayong galing Philippine National Police Academy, kaklase ng mga tenyente ng Police, Bureau of Jail, Bureau of Fire. Asahan ninyo na ang tutok natin talaga ay pagprotekta sa ating milyong-milyong mga Pilipino laban sa mga kriminal, terorista, drogista sa ating bansa. Kaya sana po ay matauhan ng COMELEC. Bakit? Na-canvas nila ang boto at na-realize nila 2.3 million ang ating boto. Pinakamataas na boto ng mga OFWs actually, sir. Pag tumingin ka sa Amerika, Canada, Singapore, Hong Kong. Pala kasi ang datos ko mga military lang. Pati po sa OFWs, sa kahit anong bansa, Duterte Youth Party List po number 1. Talagang Pati po sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno. Talagang voice of the people. Kasi grabe, dati ba, ano ba yung last time na nakuhang boto ng... 600,000 po. 600,000 na naging 2 million plus. Yes po. 2.3 million po. 2.3 million. Grabe, talagang lumaki yung boto ni Chairman Boto. Napakalaki ngayon ang boto ni Chairman Cardema. Grabe, napakalaki. Attorney, ang tingin ko naman kasi baka pinag-iisipan lang. Medyo dinilay lang ng konti kasi number 2 na di ba? Kumbaga top notcher. At yung mga ayaw naman, syempre sila naman po yung madidehado. Kasi may laro yan Kasi may gusto silang mga ipasok na party list Kaya. Alam ko yung mga style na yan Style yan Style talaga. Style nila, SMB yan Style mo bulok. Pero malabong mo yan. Ewan ko lang, depende rin siguro sa mga batas ng COMELEC. Dapat sabi naman, nila. Napakalinaw ng batas. Ano po? Kanya kami ay nadidismaya. Ayun. At mamaya ipapaliwanag ko. Anyway, kami po ay magbabalik. Pasalamatan po natin si dating chairman ng National Youth Commission at founder ng Duterte Youth, Chairman Ronald Cardema. Thank you very much. At sa uulitin po, sana you can once again ball program. Yes po. Salamat po, sir. Thank you very much po. Salamat. At magbabalik po ang Yes, Yo, Topacio. Ating oras. Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah! Yes, Yo, Topacio. Attorney Ferdy Topacio. Wap!